Breaking news! Israel magde-deploy ng mga seawater pumps para bahain ang mga tunnel ng tubig galing sa dagat. Inihahanda na ng Israel ang mga plano na bahain ang tunnel systems ng Hamas sa ilalim ng Gaza Strip ng tubig na mula sa Mediterranean Sea, isang hakbang na naglalayong sirain ang tunnel network ng mga daanan at taguan ng teroristang grupo sa ilalim ng lupa nang sa gayon mapalabas ang mga Hamas sa ibabaw ng lupa. Ang Wall Street Journal ay nagulat na ang Israel Defense Forces noong nakaraang buwan ay nagtayo ng 5 malalaking water pump malapit sa Al-Shati Refugee Camp sa Gaza City na may kakayahang bahain ang mga tunnel sa loob ng ilang linggo sa pamamagitan ng pagbomba ng libu-libong cubic meters ng tubig bawat oras. Sinabi ng mga opisyal na inalerto ng Israel ang Amerika tungkol sa plano noong nakaraang buwan, ngunit hindi pa nakapagpasya kung ipapatupad nga ito. Ayon sa mga ulat, ang mga opinyon sa Administrasyong Biden ay magkakaiba, kung saan ang ilang mga opisyal ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa plano ng Israel, habang ang iba naman ay nagsasabing sinusuportahan nila ang mga pagsisikap ng Israel na sirain yung mga tunnel at wala namang masyadong opposition sa Amerika. Kabilang sa mga alalahanin na binanggit ng newspaper ay ang potensyal na pinsala sa aquifer at lupa ng Gaza. Kung ang tubig dagat at mga mapanganib na sangkap sa mga tunnel ay tumagos sa kanila, pati na rin ang posibleng epekto sa mga pundasyon ng mga gusali. We are not sure how successful pumping will be since nobody knows the details of the tunnels and the ground around them. It's impossible to know if that will be effective because we don't know how seawater will drain in tunnels no one has been in before. Ayon sa isang opisyal ng Israel, kahit papaano, sa tulong ng mga kasunduan patungkol sa mga bihag at ang paglabas-pasok ng mga humanitarian aid, bahagyang kumakalma ang gulo sa pagitan ng Israeli Defense Forces at ng Hamas Terrorist Organization. Muli na ring nagsagawa ng hakbang ang Israeli Army para mapigilan ang terorismo ng Hamas sa Gaza Strip. Ito ay matapos magkaroon ng mga pangho-hostage sa Rafah at West Bank. Natuklasan kasi nila na muling nagkakaroon ng kritikal na paghahanda ang Hamas sa mga underground tunnel sa Gaza, lalo na ng kasagsagan ng hostage crisis matapos ang panahon ng hindi nila pagkakaroon ng mga hakbang at pagkilos. Isinagawa ng mga sundalo ng Israeli Defense Forces ang isang makabuluhang operasyon kung saan gumamit sila ng mga bagong taktika para mahuli at malipol ang Hamas na nasa loob ng tunnel lines sa Gaza. Bilang bahagi rin ng kanilang ground operations, maraming mga tunnel lines ang natuklasan ng mga Israeli Army lalong-lalo na sa katimugan ng Gaza tulad ng Zaytun, Al-Shati Camp, Beit Hanun at Beit Lahia. Pagkatapos nilang magawang paligiran ang Jabalia, sinira ng Israeli Defense Forces ang dose-dosenang tunnel shafts. Nawasak din nila ang maraming Hamas headquarters at maging ang mga nakaimbak doon na mga bala. Sinira naman nila sa Al-Shati Camp ang mga Hamas tunnel lines, imbakan ng armas at maging ang mga terror camps doon. Nagawa ring sarhan at sirain ng Israeli Defense Forces ang mga tunnel network na ginawa sa ilalim ng mga pampublikong lugar. Ayon pa sa Israeli Defense Forces, magmula nang mag-umpisa ang kanilang ground offensive noong nakaraang buwan, marami ang natagpuan nila at maraming nasirang tunnel shafts sa Gaza ang mga sundalo. Ito ay tinatayang umabot sa 400 ang bilang. Nagkaroon ng malaking papel sa pagsira ng mga tunnel na iyon ang pwersang mula sa Yohalom Combat Engineering Unit. Ang mga daanan ng tunnel ng Hamas ay natagpuan sa mga civilian infrastructure. Halimbawa na lamang ay ang mga residential buildings, mga paaralan, mga ospital, at iba pang lugar kung saan madalas ay may mga namamalaging tao. Dahil doon, inakusahan ng Israeli Defense Forces na ginagamit ng Hamas ang mga tao sa Palestine na nasa bahagi ng Gaza para maging kanilang human shield. Gayunpaman, lahat ng mga hakbang na ito, kabilang na ang pagtuklas at pagwasak ng mga underground tunnel ng Hamas, ay mga pagsusuri lamang para sa isang makabagong taktika ng militar na ginagamit ng Israeli Defense Forces. Kamakailan lamang, ipinahayag ng Israeli Defense Forces
na sinusubukan nilang padaluyan ng tubig ang mga tunnel hanggang sa tuluyan na itong bumaha. Ito raw ay isa sa kanilang mga bagong taktika laban sa Hamas. Sa isang video na inilabas ng Israeli Defense Forces military units, ipinakita na may mga sundalong abala sa pagkuha ng tubig sa karagatan, kung saan ito ay dumadaloy sa mahabang pipe ng tubig na patungo naman sa mga nakabukas na subterranean tunnel systems ng Hamas. Ang tubong ito ay nagbigay daan sa tubig dagat para makapasok sa mga tunnel lines na siyang magiging dahilan ng pagbaha roon. Ginamit ng Israeli Defense Forces ang matalinong taktikang ito upang tuklasin ang pangunahing tunnel networks sa Gaza, kung saan di umano'y pinagpupugaran ng mga pamunuan ng teroristang Hamas. Ang Hamas ay hindi handa sa galaw na ito, kaya nagdulot iyon ng pagkagulat sa teroristang grupo. Partikular na sa isang mahalagang yugto, kung saan sinusubukan ng IDF na tibagin ang sentro ng Gaza mula sa hilaga at lubhang naapektuhan ng taktikang ito ang mga pagsusumikap ng Hamas na makatakas patungo sa katimugang bahagi ng strip. Inaasahan nilang sinisira ng tubig dagat na dumadaan sa mga pipe, ang mga underground headquarters, mga imbakan ng armas at maging ang mga daanan kung saan nagkukubli ang matataas na leader ng terorista. Sa pamamagitan nito, nilalayon ng Israeli Defense Forces na mapalitan ang underground tunnel lines sa Gaza ng isang underwater tunnel. Ang taktikang ito ay hindi inaasahan ng Hamas at dahil doon, nalagay sila sa alanganin. Ang estratehiyang ito ay nagdulot ng malaking pinsala at pagkaantala sa pagtakas ng teroristang Hamas patungo sa katimugan ng Gaza. Dahil sa ginawang pagpapabaha ng mga subterranean tunnel line, naging mahirap para sa mga teroristang grupo ng Hamas ang pagpapatakas sa kanilang mga pinuno at mga commander patungo sa katimugang bahagi ng Gaza. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa Hamas kapag tuluyan ng dumaan ang tubig dagat sa mga tunnel lines sa mga lagusan nila? Paniguradong gagamitin ng Israeli Defense Forces ang ganoong estratehiya sa mga tunnel ng Hamas na matatagpuan sa Gaza pagkatapos nilang mapalaya ang mga bihag. Ito ay mainam na paraan para mapalabas ang mga militanteng grupo na konektado sa Hamas. Sa kabilang banda, lahat ng mga bihag ng Hamas ngayon ay dapat na mapalaya muna bago pa nila gawin ang naturang stratehiya sa paligid ng Gaza. Ito ay dahil ang tunnel ng Hamas na nasa Gaza ay may dalawang bahagi, kung saan ang isa sa mga ito ay may mga bihag. Ang pangunahing headquarters ng Hamas, kung saan sila nagplaplano at nagpapatupad ng kanilang mga teroristang operasyon, ay matatagpuan sa loob ng kritikal na tunnel network. Ito ay isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ng Israeli Defense Forces. Bukod dito, naniniwala ang IDF na ang mga commander at leader ng Hamas ay maaring tumakas patungo sa timog ng Gaza sa pamamagitan ng tactical tunnel networks na ito. Sa kadahilanang iyon, nagpasya ang Israeli Army na isagawa ang isang kumpletong ground attack sa rehiyong ito, katulad ng ginawa nila sa Hilaga, kasama na rin doon ang plano nilang punuin ang mga tunnel lines ng tubig dagat mula sa southern border ng Gaza. Sa madaling sabi, sinisikap ng Israeli Defense Forces na mapuksa ang teroristang Hamas sa halos lahat ng parte ng Gaza Strip nang sa gayon ay maibalik sa normal ang lugar na iyon. Sa katunayan, nabahala rin ang Hamas patungkol sa mga bagong usbong na plano para sa isang ground attack sa Timog matapos malutas ang isang hostage crisis doon. Bilang resulta nito, posibleng ihinto o antalain ng Israeli Defense Forces ang kanilang pagtatangkang lumapit sa sentro mula sa katimugang bahagi ng Gaza. Sinabi ng Israeli Army na naisagawa na nila ang lahat ng paghahanda para subukan ang kanilang plano. Sa kadahilanang iyon, nakaalerto ang puwersa ng Israeli Defense Forces na nasa katimugang bahagi ng Gaza. Para sa naturang ground offensive, ang Khan Yunis ang siyang unang bahagi ng southern Gaza na dapat pagtuunan ng pansin ng Israel. Sa lokasyong ito naroroon ang mga tunnel ng Hamas, iba pang headquarters at ang mga kinikilalang mga leader ng grupo. Sa ibang sabi, napaghandaan na ng Hamas ang kanilang pagkatalo bago pa man nila simulan
ang paglunsad ng missile attack bilang bahagi ng kanilang aktibidad laban sa bansang Israel. Maaring naayos na nila ang kanilang organisasyon sa timog ng Gaza. Nang sa gayon ay maging handa sila kung aabante ang Israeli Defense Forces patungo sa pinakasentro ng lugar. Bilang resulta, nagsimulang mag-operate ang Hamas sa southern half ng Strip o sa Khan Yunis. Ito ay matapos makamit ang tagumpay sa sentro ng Gaza mula sa bandang Hilaga. Kinakailangan ng mga puwersa ng IDF na agarang makialam sa mga southern borders ng Strip at lipulin ang mga teroristang Hamas sa susunod na mga araw. Kaya, ano nga ba ang pinakamainam na rutang dapat na tahakin ng Israel para marating ang Khan Yunis at magawang lisanin ng mga sundalong Israeli ang southern Gaza? Para marating nila ang Khan Yunis, kinakailangang makarating muna sa Khirbat Ikzaa ang mga sundalo. Ito ay sa pamamagitan ng paglalakbay malapit sa Nahal Oz. Sa lugar na iyon matatagpuan ng Israeli Army ang mga settlement area kagaya ng Khuzaa at Abbasan al-Kabira. Pagkatapos tatahakin nila ang kalsada ng Bani Suheila at ang mga suburbs ng Abbasan al-Jadida patungo sa Khan Yunis. Bukod pa sa pagpapabaha sa mga tunnel lines sa hilaga at sentro ng Gaza at pakikipaglaban sa leader at mga commander ng Hamas, kailangan din nilang gawin ang pagpapabaha sa southern part ng Strip. Ang ganitong uri ng ground offensive route ay maaaring magdala sa Israeli Defense Forces patungo sa tagumpay sa southern part ng Gaza. Makakatulong din ito para matigil na ang smuggling ng mga bala at armas, maging ng mga teroristang gawain ng Hamas sa pagitan ng Khan Yunis at As-Suraj.